Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagmadaling lumabas ng bahay si Leren dala ang kanyang bag. Hindi na siya nakapagpaalam na maayos sa anak dahil hindi na niya kaya magtagal kasama si Gavin. Pakiramdam niya ay kakapusin siya ng hininga sa sobrang lapit nito sa kanya. Nakakainis ang buwisit na lalaking yon. Tuloy ay kailangan pa niyang umalis ng bahay kahit wala naman talaga silang lakad ni Gabi. Napapikit siya sa inis. Saka wala sa sariling nag-drive na hindi alam kung saan pupunta. Paikot-ikot siya sa kalye at nakita na lang ang sarili na tumigil sa tapat ng bar ni Renzo, kaibigan ni Gavin. Seriously? Why here? Napabuntong hininga siya bago bumaba ng sasakyan matapos na yung iparada sa parking. Ang totoo, hindi sila close ni Renzo. Nakita niya lang to sa personal nang ikasal sila ni Gavin. Nang makapasok sa loob, napuno ng nakakabinging ingay ang tenga niya. Sobrang ingay ng paligid, napakaraming tao ang naroon. First time niya makapasok sa bar, kaya hindi siya sanay sa ganoong klase ng ingay. Hindi niya alam kung anong nag-udyok sa kanyang pumasok, basta sinunod na lang niya ang mga paa kung saan siya dalhin niyon. Pumesto siya sa pinakagilid kung saan walang makakapansin sa kanya. Ngunit nagulat siya nang lumapit sa kanyang isang lalaki na hindi niya kilala. "Hi miss." Umupo ito sa harap niya, sabay hawak sa kamay niyang nakapatong sa lamesa. "Do you mind?" Sasagot na sana siya nang may magsalita sa likod nito, si Renzo. "Sorry Brad, pero kasama ko siya, kaya pwede ka nang umalis." Anito sa lalaki na tumayo't inis na umalis. Nakahinga na maluwag si Leren na mawala ang paningin ng lalaki. "Why are you here? Alam ba ng asawa mo nandito ka sa bar ko?" Tanong nito, sabay upo sa harap niya. Umiling siya. "No, at saka hindi ko siya asawa. Hiwalay na kami." "Oh!" Tumuwid ng tayo si Renzo, saka seryosong tumingin sa kanya. "Pero kasal pa kayo, diba?" Napaismid siya sa tanong nito. "Ano naman ngayon? E di magpa-file ulit ako ng annulment?" "Are you serious?" Tanong nito, hindi makapaniwala. "Syempre, seryoso ako." Napalunok ito saka nagtanong. "Pwede ba ako magtanong sa'yo?" "Sure. Pero bago mo ako tanungin, bigyan mo muna ako ng alak. Total, nandito na rin lang ako, lulubusin ko na." "What?" Natigilan si Renzo sa narinig. Ang alam niya kasi, hindi umiinom ang asawa ni Gavin. "I can't do that. Gavin will kill me for sure." "Why?" Seryosong tanong niya. "Isusumbong mo ba ako? Hindi naman niya malalaman kung hindi mo sasabihin." "Pero Leren," gusto pa sanang umalma ni Renzo nang samaan siya ng tingin ni Leren. "Okay, kukuha na po ma'am." "Good." Hindi alam ni Leren kung anong pumasok sa isip niya at naisipan niyang uminom. Nang maibigay ni Renzo ang hinihingi niya, hindi niya maiwasang matakam sa itsura ng alak na binigay nito. Isa yung ladies drink dahil ayaw ni Renzo na malasing si Leren. "Gusto ko yung hard drink, bigyan mo ko nun." Aniya kay Renzo, na tahimik lang na nakabantay sa kanya habang umiinom siya. Kanina pa siyang umiinom pero hindi naman siya nalalasing. "Hindi pwede." Istriktong sabi sa kanya ni Renzo. "Magagalit si Gavin sa akin. Ayoko makatikim ng suntok, no?" Napairap siya dito. "Hindi nga niya malalaman eh. Sige na." "Hay, ang kulit." Inis na tumayo si Renzo bago pumunta sa bar counter at humingi ng panibagong alak para sa kanya.
Natawa si Laren na makitang iba yun sa unang alak na pinainom nito sa kanya. Yes, parang bata na inom na yon habang kumukuha ng chips na siyang pulutan niya. Tama na yan, magagalit na talaga si Gavin yan. Saway na naman ni Renzo kay Laren, ngunit walang pakaalam na uminom ng ulit si Laren hanggang ito ay malasing. Hay, pambihira, ito na nga bang sinasabi ko eh. Dahil sa kalasingan, nakatulog na si Laren sa kinauupuan nito habang nakasubsob ang ulo sa lamesa. Ano bang gagawin ko sa'yo? Tanong ni Renzo sa sarili. Napailing si Renzo sa dahan-dahang binuhat si Laren at dinala sa sasakyan niya. Balak niyang ihatid si Laren sa bahay nito nang tumawag ang kaibigan niya. Laren is missing. Agad na sabi nito pagkasagot niya ng tawag. She's not. Tiningnan ni Renzo ang natutulog na si Laren. She's with me, drunk. Wala na siyang ibang pagpipilian, kundi sabihin dito ang ginawa ng asawa niya. Wala siyang balak magsinungaling sa kaibigan. What? Renzo, hindi yan umiinom. Napailing siya sa kaibigan. Well, she did, and she's already drunk. Pakisundo na lang siya kung gusto mo. Nandito siya sa bar ko. Okay, papunta na ako. Okay. Binaba niya ang tawag saka naiiling na inintay na makarating si Gavin. Habang naghihintay panay ang bati sa kanya na mga kababaihan na nginingitian niya lang. Sa ngayon kasi, isang babae lang ang gusto niyang ngitian, ngunit hindi niya alam kung nasaan na to ngayon. Nang malaman ni Gavin na uminom si Laren at nalasing ito, hindi na siya nag-atubiling sunduin ng asawa. Kahit papaano, ay alam niyang mahina to sa alak dahil hindi naman talaga to umiinom. Kaya nagulat talaga siya sa sinabi ni Renzo. Nang makarating sa bar ni Renzo, agad niya tong nakita na mukhang naiinip na sa kakahintay sa kanya. Renzo! Tawag niya dito. Where is she? Sleeping inside my car. Tinuro nito ang loob ng sasakyan nito. Ang dami niyang nainom, grabe. Ayoko nang bigyan pero mapilit eh. Napatingin siya sa kotse ni Renzo, saka napabuntong hininga. Okay, ako nang bahala sa kanya. Wait lang. Pigil nito sa kanya nang akmang kukunin na niya si Laren. Bayad. Sabay lahat nito ng kamay. Bayaran mo lahat ng ininom niya. Napamulagat siya, saka napatingin kay Laren bago tumingin ulit kay Renzo. Bukas na, wala akong dalang cash. Marahas sa bumuntong hininga si Renzo. Alam mo, mag-asawa nga kayo. Sabay layas nito. Napailing na lang si Gavin saka maingat na binuhat si Laren papunta sa kotse niya. Yung kotse naman ni Laren ay pinadrive na lang niya pa uwi. Ngunit bago pa siya makasakay sa driver's seat na makita niya si Celine na nakatayo sa gilid ng kalsada. Hindi na sana niya to papansinin na makita siya nito at lumapit. Hi Gavin. Hindi niya alam ang mararamdaman ngayong nasa harap niya si Celine. Ang alam lang niya, tapos na sila at wala na siyang balak balikan ang dating kasintahan. Hi, walang emosyong Aniya. How are you? After what happened to them, wala na siyang naging balita dito. Hindi rin niya inalam kung saan to naglalagay ngayon. Well, okay lang ako. Napayuko ito, saka pilit na ngumiti sa kanya. I'm so sorry for what just happened. I know sorry is not enough, but I still want to say sorry to you and Laren. Forget it. Nakalimutan ko na yun. Let's just move on and move forward. Tapos na yun, Celine. Bumuntong hininga ito. I know. Napatingin to sa likod niya kung saan naroon si Laren na natutulog pa rin. Ihingi mo na lang ako ng tawad sa kanya ha? I don't think pakikinggan niya ako. Hindi na nakasagot si Gavin nang umalis na si Celine. Pero bago to makalayo, hinabol niya to at niyakap sa likod. I'm sorry Celine. Minahal kita pero sa tingin ko mas minahal ko si Laren nang hindi ko namamalayan. Mahinang bulong niya kay Celine.
Lihim na napangiti si Celine sa sinabi ni Gavin. I know. Matagal ko nang alam na may pagtingin ka sa kanya. Humarap ito sa kanya. Nahulog ka sa kanya nang hindi mo namamalayan. Inakala mong ako pa rin ang mahal mo dahil sa isip mo, ako lang ang babaeng gusto mong makasama. Pero sa puso't isip mo, si Laren lang talagang gusto mong makasama. Yes, and that makes me stupid for hurting my wife like that. Humiwalay si Celine sa kanya, saka matamis na ngumiti. It's okay, as long as you do everything to get her heart back. Napangiti siya. Yes, thanks. Sa tingin niya, okay na siya. Okay na sila ni Celine. Nagkaroon na ng closure ang kanilang relasyon. Okay, I'm leaving now. Take care of her, okay? Tumango siya. Yes, of course, I will. Mabuti naman. Nang makauwi sila sa bahay ng parents ni Laren, agad silang sinalubong ng mga ito. Ano nangyari kay Laren? Nag-aalalang tanong ng ina ni Laren. Naglasing po eh. Aniya nang maihiga si Laren sa kama nito. Hindi ko naman alam na nandoon pala siya sa bar ni Renzo. At tong kaibigan ko naman, hindi mo lang ako tinawagan. Medyo naiinis siya sa sarili dahil wala siyang nagawa para pigilan si Laren. Bakit ba kasi ito umiinom? Alam naman nito na mahina to sa alak. Ito talagang si Laren? Ang tigas ng ulo. O siya, ikaw nang bahala sa kanya. Matutulog na kami. Paalam nito. Sige po. Alora? Adrian? Ungot ni Laren dahilan para matigilan si Gavin. Talagang kahit sa pagtulog, ang anak pa rin ang iniisip nito. Tuloy hindi na naman niya maiwasang magsisi. Nasa harap na kasi niya ito noon, pero binaliwala lang niya. Kung sana naging totoo siya sa sarili niya, baka hindi sila umabot sa ganito. Ang totoo, nang malaman niyang maiba si Celine, wala siyang ibang naramdaman kundi galit at sakit. Galit siya sa sarili dahil sinaktan niya si Laren, dahil sa akala niya mahal niya si Celine. Busy sa pag-iisip si Gavin na magising si Laren. Masama ang tingin nito kay Gavin na nakaupo sa gilid ng kama nito. What are you doing here? Leave! Sigaw nito na parang galit. Laren? Sabi nang umalis ka dito. Mas malikas na sigaw nito. Ang kapal mo ah? Sinungaling ka talaga. Alis! Teka lang, ano bang sinasabi mo? Hindi niya maintindihan pero parang nagagalito sa hindi niya malamang dahilan. Nang mawala si Gavin sa paningin ni Laren, saka pa lang niya pinakawalan ang luhang kanina pa niyang gustong kumawala sa mga mata niya. Akala yata ng Gavin na yun, hindi niya nakitang ginawa nito. Ang kapal talaga ng mukha. Na makita niya tong kausap si Celine, gusto niyang lumabas at sabunutan to, pero hindi niya ginawa. Dahil alam naman niyang wala siyang laban dito. Dating asawa lang siya nito. Wala siyang laban sa first love ni Gavin. Talong-talo na siya. Kaya para saan pang paglaban kung alam kong talo ka na? Nagpapanggap na lang siyang tulog hanggang sa mawala ang mga magulang niya sa kanyang kwarto. Ngunit hindi siya nakatiis. Hindi niya napigilan ng sarili na sigawan si Gavin. Galit na galit siya rito. Kahit nahihilo at masama ang pakiramdam, bumangon siya upang magbanyo. Humawak siya sa pader upang suportahan ang sarili. Ngunit bago pa siya makapasok sa loob ng banyo, natumba na siya. Napasigaw siya sa sakit. Nakapikit na tumayo siya, pero hindi niya talaga kaya. Pipikit na ang mata niya dahil sa antok, pero kailangan niyang magbanyo. Gusto niyang magbanyo. Laren! Mabilis na pumasok si Gavin sa kwarto ni Laren nang marinig nito ang sigaw ng asawa. Are you okay? Hindi nagawang magsalita ni Laren dahil hilong-hilo na siya, kaya hinayaan na lang niya tong alalayan siya pagpasok sa banyo. Nang matapos siyang magbanyo, hindi niya inaasahang makikita pa rin niya si Gavin sa labas ng pinto. Why are you still doing here?
Sinamaan niya ito ng tingin. Lumabas ka na. Laren, gusto lang kitang tulungan. I don't need your help. Just leave me alone. Sigaw na naman niya, sabay higa sa kama at nagtalokbong ng kumot. Leave! Bumuntong hininga si Gavin bago lumabas. Pero nanatili itong nakatayo sa labas ng pinto. Ilang minuto rin siyang nakatayo doon hanggang sa mangalay siya. Naupo siya at hindi na malayang nakatulog sa sahig. Nagising na lang siya'y umaga na. Agad siyang napatingin sa pinto ng silid ni Laren. Is she awake now? Napabuntong hininga siya, saka dahan-dahang binuksan ng pinto. Bahala na kung magagalit to sa kanya. Kailangan niyang masiguro na okay lang to. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, tinawag na siya ng kambal. Daddy! Sigaw ng dalawa. Daddy, dito ka po natulog? Tanong ni Alora matapos siya nitong halikan sa pisngi. Yes baby, kailangan kasing bantayan ni Daddy si Mommy. Kumunot ang noo ni Adrian. Bakit po? Basta baby? Ginulo niya ang buhok nito, saka inakay pababa ang dalawa. Let's go downstairs and make Mommy breakfast in bed. Yay! Sige po! Napangiti siya dahil isang ngiti lang ng dalawa gumagaan ng pakiramdam niya. At habang naghahanda siya ng almusal ni Laren, pumasok ang ina nito na may ngiti sa labi. Para kay Laren ba yan? Tanong nito. Opo sana. Mahinang aniya. Oh, bakit parang malungkot ka? Seryosong tanong nito. Wala naman po. Nahihiya siyang umamin dito. Alam naman niyang napatawad na siya ng mga ito. Pero sa tuwing maaalala niyang ginawa sa anak nito, nalulungkot siya. Hindi niya maiwasang paulit-ulit na sisihin ang sarili. Kevin, tila nahihinuha na nito ang problema niya. Alam kong nagbago ka na at nagsisisi ka na sa mga ginawa mo sa anak ko. Pero sana wag kang sumuko na suyuin ng anak kong si Laren. Ganyan lang yan ngayon. Pero alam ko na sa bandang huli kayo pa rin na magkakatuloy ang dalawa. Ngumiti si Gavin sa biyanan. Sana nga po. Alam ko mangyayari yon. Yes, and don't worry about me. Kaya ko naman ang sarili ko ng maayos. Okay, if you say so. Tumingin na lang to sa dalawang bata na tahimik na nakamasid sa kanila. Kayong dalawa, anong gusto niyong breakfast? Hindi kayo maasikaso ni mami niyo ngayon dahil siguradong masakit ang ulo nun. Eggs and hotdogs po. Mabilis na tugon ng dalawa. Okay, got it. Pagkatapos nun, ay inumpisahan na nitong magluto para sa kambala. Habang siya naman ipinagpatuloy ng almusal na ginagawa para kay Laren. Nang matapos siya sa paghahanda, nagpaalam siya sa ina ni Laren at sa kambala. Mga anak, dadalhin ko lang to kay mami ha? Sabay na tumango ang dalawa. Okay po. Nang makitang okay na ang dalawa, dumiretso na siya sa kwarto ni Laren. Nakita niya tuwang natutulog pa, kaya naman nilapag niya munang dalang mga pagkain para dito. Napatingin siya sa maamot magandang mukha ni Laren, na hanggang ngayon ay hindi niya maiwasang isipin kung gaano siya katanga para iwanan ito at ipagpalit. Hindi lang to basta maganda, mabait at mapagmahal din to, lalo na sa pamilya nito na siyang hindi niya nakita noon. Naging bulag siya sa pagmamahal niya kay Celine, na akala niya totoo ngunit hindi pala. Sa kakatitig niya kay Laren, hindi niya namalayang tumutulo na pala ang luha sa mata niya. Pinunasan niya yon, at nang muli niyang tingnan ng asawa, gising na ito. Anong ginagawa mo dito? Pinakalma ni Gavin ang sarili, saka tumayo at inabot ang mga dalang pagkain. Here, I made you some breakfast in bed. Napatingin si Laren sa mga pagkain at hindi makapaniwalang tiningnan si Gavin. Ano to? Peace offering? Oo. Seryosong tumitig si Gavin kay Laren. I know you hate me, but I'm not planning to let you do this time.
Nag-iwas ng tingin si Laren. Okay, just leave it there. Really? Hindi makapaniwalang tugon ni Gavin. Okay, kumain ka ng mabuti ha? Mabilis na lumabas ng silid si Gavin, habang si Laren naman ay hindi pa rin makapaniwala sa ginagawa ni Gavin. Bumuntong hininga si Laren, saka maingat na bumangon para maligo at mahimasmasan siya. Medyo nahihilo pa rin siya at masama ang pakiramdam, pero mas maayos na siya ngayon kesa kagabi. Kahit ayaw ni Laren, kinain pa rin niyang hinanda ni Gavin dahil nagugutom na siya. Tinatamad siyang bumaba kaya wala siyang choice kundi kainin yon. Habang kumakain, maraming senaryo ang pumapasok sa isip niya. Paano nga kaya kung patawarin niya si Gavin? Magiging masaya ba siya? Mabubuo na bang pamilya na matagal niya nang pinapangarap? Hindi naman lingid sa kaalaman niyang nagbago na to dahil nakikita naman niya yon. Pero yung nakita niya kagabi, ang siyang nagpapagulo sa isip niya. Ang totoo, gusto na niya tong bigyan ng second chance dahil gusto niyang sumaya mga anak niya. Pero sa tuwing may isip niya na si Celine pa rin ang mahal nito, nasasaktan na siya. Kahit pa sabihin nitong wala na sila ni Celine, hindi pa rin siya nakakampante. Natatakot pa rin siyang sumugal. Hindi na niya kaya masaktan pa ulit sa ikalawang pagkakataon. Kailangan niya munang makasiguro na siya na talagang mahal ni Gavin. Ayaw niya maging second option lang nito dahil may anak sila. Nang matapos kumain, saka pa lang siya bumaba para kamustahin ang mga anak na hindi na niya naasikaso dahil tinanghali na siya ng gising. Ngunit agad din siyang natigilan nang makitang mga anak at si Gavin na masayang naglalaro sa labas ng bahay. Hindi niya maiwasang mapangiti sa nakikita dahil ito yung pangarap niya para sa mga anak, ang maramdaman ng mga ito na may tatay sila. Maganda bang tanawin anak? Napalingon si Laren sa kanyang ina na siyang nagsalita. Ma'am, anak, wala na ba talagang pag-asa na magkaayos kayo ni Gavin? Nagbaba ng tingin si Laren, saka pabuntong hiningang tiningnan muli ang mga anak na naglalaro kasamang ama nito. I don't know, ma'am. I'm scared. Paano kung ginagawa niya lang to dahil gusto niya makuha sa akin ng mga anak ko? Ma'am, ayoko mangyari yun. Huminga na malalim si Sabina, ina ni Laren. Anak, kung ganun nga, sana noon pa niya yung ginawa. Hinawakan siya ng ina sa magkabilang balikat. Kung talagang anak niyo lang ang habol niya, sana hindi na siya naghintay ng maraming taon. Laren, 5 taon siyang naghintay. 5 taon siyang nagsisit hanggang ngayon. Patuloy na nagsisisi sa makasalanang nagawa niya. But I still don't believe him. Aniya, saka nag-iwas ng tingin. Laren, kung wala siyang nararamdaman sa'yo noon, hindi siya magsasalos ng ganun kay Gabi. Nangunot ang noo ni Laren sa sinabi ng ina. What? Nagsaselos? That's impossible. Trust me, totoo. Hindi. Umiiling ang ina ni Laren. Kung ganon, paano mo ipapaliwanag sa akin ang nangyari sa inyo ni Gavin? Hindi ba't may nangyari sa inyo? Dahil nagalit siya na makita niya kayo magkasama ni Gabi. Sa tingin mo, gagawin ba yun ni Gavin kung wala siyang nararamdamang pagmamahal para sa'yo? Alam ko, iniisip mo na mali ang ginagawa ni Gavin sa'yo dahil pinipilit ka niya. Pero hindi yun mangyayari kung wala siyang nararamdaman. Ma'am, hindi na niya malaman ang sasabihin. He was drunk that night. And you're not. Putol nito sa sasabihin niya. You let him touch you in any way? Natigilan si Laren. Because napangiti si Sabina. Kasi mahal mo siya. Kahit hindi mo gusto, hinahayaan mo siya. Kumuyom ang kamao ni Laren. Then what should I do? Aniya, sabay tingin sa ina. I'm confused, Mom. I don't know what to do. Let your heartbeat decide.
Hinawakan nito ang dibdib niya kung saan naroon ang puso niya. Kung anong tinitibok nito, kung anong nilalaman ng puso't isip mo, yun lang ang susundin mo, wala nang iba. Kanina pa silang nagkausap ng mami niya, pero hanggang ngayon nakatulala pa rin si Laren. Iniisip ang mga napag-usapan nila ng ina. Naguguluhan pa rin kasi siya at hindi makapag-isip ng tama. Pero sa totoo lang, itong puso niyang malapit ng bumugay. Masyado siyang marupok kay Gavin. Alam niya yun sa sarili. Laren? Napalingon si Laren at doon nakita ang pawisang si Gavin na papalapit sa kanya. Sorry, I need to go. Mabilis na tumakbo siya palayo habang hawak ang dibdib na sobrang bilis ng tibok. Bigla siyang kinabahan na makita tong papalapit sa kanya. Talagang kahit matagal na silang hindi magkasama, malakas pa rin ang epekto nito sa kanya. Amoy pa lang naaakit na siya. Siguro nga tamang ina niya. Walang mangyayari sa kanila kung walang pagmamahal na involved.